Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nanonood ng Banateros dito sa SMNI. Ako po si Boss Dada. At ako naman, si Jay Guevara. At meron po tayong guest ngayon, mga bossing. Siya po si Don Mar. At si Don Mar ay isang political vlogger na based sa Visayas, partner? Dumaguete City. Dumaguete City. Mo sila, imbita mo sila sa iyong channel at magpakilala ka sa ating mga kababayan. Hello po sa lahat. At last, nandito na ako. Impronto ito. Nakita lang kami ni Sir Jay. Tapos sabi niya, mag-guest ka doon sa show namin. So, ayan, mga taga Dumaguete, nandito na po tayo. Don Mar TV po, sa mga viewers ko sa Don Mar TV. Hello po sa inyo. Nandito na po tayo kay Sir Boss Dada at ni Sir Jay. Maraming salamat mga Banateros. Thank you. Ayan, mga Banateros worldwide, magandang gabi po sa inyo. Tayo po ay live na mapapanood sa website ng SMNI, ang www.smninews.com, at mapapanood din po tayo ng live sa www.banateros.com at sa mga YouTube channels ng SMNI, ang DZAR 1026 News at ang DZAR, ano pa ba yung isang channel natin? Ang SMNI Integrated News. At syempre, mapapanood din po tayo ng live sa mga Facebook page ng Banateros Brothers, ang Banateros Official. At may YouTube channel din po, ang mga Banateros. May kita po ang channel ni Jay Guevara, ni Master Judea, Banat Bay, at syempre si Coach Oli na wala ngayon. Pero bukas, nandito na yan si Coach Oli at si Master Judea. Si Master Judea, magpagaling ka. Balita ko medyo, may dinaramdam si Master Judea. Matagal na natin dinakasama si Master Judea. At katulad nga ng ating sinasabi, may kasama tayo ngayon. Ay, meron pa pala tayo yung mga cable TV partners natin. Mapapanood din po tayo ng live dyan. At nandito po sa inyong mga screens ngayon ang mga channels sa inyong mga local cable TV partners ng SMNI. Ayan, tingnan nyo na lang po dyan. At yung mga nanonood po ngayon dito sa YouTube, like po and share. Sabi ko nga, isa sa mga paksa natin ngayon ng mga fake news na nagkalat sa mga mainstream media ngayon, pero dito sa SMNI, dito po kayo makakuha ng balita na talagang totoo. Balita na talagang hindi pinepeke at talagang kung ano yung katotohanan, dun lang tayo. Patas lang kung ano yung talagang balita, hindi na natin sinusugarcoat, ay ating inilalabas. Ngayon, sir, ano pa yung mga paksa sa iyong channel? Actually, yung mga paksa nyo rin ini-air ko yun rin sa vlog ko. Tapos, tinututukan ko talaga itong gobyernong Marcos, yung mga kabalastugan na mga ginagawa nila. And at the same time, tinututukan ko rin itong mga maling ginagawa nila dito sa ating mahal na si Tatay Digong. Especially doon sa mga maling pag-aresto po kay former President Duterte, na buong mundo po at Luzon, Visayas at Mindanao nasiglabasan na lahat. Kasi hindi talaga nila nagugustuhan yung mga nangyayari. Pero partner, Don Mar, ikaw ba ay nabudol? Isa ako sa mga nabudol kasi I'm sorry to say this, Boss Dada, dati, grabe, ayaw ko nangang tumingin sa mga vlogs ninyo, di ba? Kasi kayo na-realize ko talaga na talagang totoong nabudol kami. Kasi po, lahat ng mga pinagsasabi po nitong si Presidente ngayon, parang mali yung kanyang mga ginagawa. Ibang-iba talaga . Pero ikaw, syempre, nanalo si Pangulong Marcos noong 2022. Ngayon, kailan mo na-realize na teka, parang mali. Sablay ata. Kasi syempre, alam naman natin, dahil nagvo-vlog ka, syempre, pinagtatanggol mo yung binoto mo. Ngayon, kailan mo na-realize from siya yung maupo ng 2022 na parang, teka, mali? Ito kasi yung nangyari, boss. Nagsabi kasi siya na kapag mananalo sila ni VP Sara, ipagtanggol niya si VP Sara kahit anong mangyari. Pero kitang-kita naman natin lahat na binabatikos itong si VP Sara sa Kongreso, pero ni isa, hindi mo talaga napansin si Bongbong Marcos na pinagtanggol niya si VP Sara. Tama. Yun ang big turning point ko na sabi ko, wala na ito. Talagang nabudol na tayo dito.
Bakit po ba siya ibinoto in the first place? In the first place, binoto ko siya kasi po, ako hindi pa naman ako 1982 ako eh. Hindi ko masyadong napag-alaman yung mga ginagawa talaga ng kanyang tatay. So naririnig ko rin yung mga magulang ko na magaling yung mga Marcos dati, ganyan. So sabi ko, ito na sana yung makapagpatuloy ng mga ginagawa ni Tatay Digong eh. Kasi sabi pa nga, nag-promise pa nga siya ni VP Sara na yung mga big ticket projects ni former President Duterte, pagpatuloy niya. Pero look at what happened now. Di ba? So, do you also consider yourself as binoto ko siya dahil kasama niya si VP Sara sa kanyang exactly. slate? Kasi alam nyo naman, ang sobrang taas ng mga kredibilidad ng mga Duterte eh. Di ba? So, yun pala, grabe, ang galing talaga mambudol nila. Di ba? Napaunawa. Kasi nadadala yung taong bayan sa mga, nila eh, yung mga bait-baitan eh. Kasi sabi ng magaling nating Yusek ng PCO. Ay, si Second Lady. Oo, na sinabi niya na ito daw, BBM daw ay binoto ng tao, hindi naman daw Duterte ang rason kung bakit siya ay nanalo. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko dyan yung si Atty. Claire kasi default na yan Budi ko bang sabihin? Okay. Attack dog yan default na yan. Marami nga siyang mga pinakalat na sa tingin natin kulang sa research so yung pinakalat niya na taong bayan ang nagpapanalo kay Bongbong Marcos, Atty. Claire, mag-research ka muna. Kasi yung sa mga surveys dati ng 2022, kitang-kita naman natin si VP Sara yung nangunguna Yeah. So, technically, si VP Sara, nagkaroon ng Run Sara Run movement. Di ba? Run Sara Run movement, buong Pilipinas, nililigawan siya. Kaya lang, ayaw niyang tumakbo bilang presidente. Siya ay, kasi alam mo, ang mga Duterte kasi meron yan mga delikadese. Parang, alam mo yun, hindi kasi din magandang tingnan para sa kanila na parang sila na lang yung may monopoly ng power. Siyempre, pagkatapos ng kanyang tatay, tapos siya, hindi ba? So, dahil nga mayroong kredibilidad at mayroong mga tawag dito, itong mga Duterte na ito ay may hiya sa katawan. Parang sinasabi nila, sige, ibigay nyo na sa iba. So, tumakbo siya as Vice President dahil niligawan siya netong mga nasa pero alam nyo, on the other hand, talagang dito ako naniniwala sa sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na mabuti na lang din as early as now na expose na yung mga Marcos. Kasi imagine niyo, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy kay VP Sara na imagine mo kung mauuna ka tapos pagkatapos mo si Bongbong Marcos, ano mangyayari sa bayang Pilipinas? Yung wala nang, alam mo yun, yung at least ngayon, kahit papaano, may pag-asa tayo kasi pwedeng magkaroon ng Inday Sara sa 2028. Yun ay kung mananalo itong ating PDP slate na 10 mga kandidato. Kasi yan ang magsisilbing balance sa power ngayon dahil masyadong makapangyarihan sila sa Kongreso. Then kung makukuha pa nila yung talagang majority ng Senado, wala na talagang pag-asa. Kasi ibig sabihin yan, mayroon na silang na-monopolize na nila or na-manipulate na nila yung kapangyarihan sa gobyerno. Sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, mabuti na lang nauna ka or nauna siya dahil kung nauna ka, tapos pag una mo, dahil ganyan ang mga ugali nila nauna ka, tapos i-impeach ka din nila Ganun ang nila Sa tingin mo ba, Jay, kung halimbawa si VP Sara tumakbo noong 2022 at nanalo. Tapos syempre, magvo-vice president sa kanya si BBM. So kung halimbawa nanalo si BBM as kanyang vice president, do you think tatrabahuin nila si VP Sara? Ngayon pa nga lang, hindi pa man nasa pwesto si VP Sara, tinatrabaho na nila Ano masasabi mo doon, Jay? Bukod sa nasira yung bangko dito. Ang bigat ko Hindi, marami pa naman tayong pambato Nandiyan pa si Pulong, si Baste, at siyempre si Pastor. Di ba, tayong Banateros, ang pangarap nga natin kay Pastor ay maging presidente rin. Balang araw. Balang araw. Kasi yung mga plataforma niya. Pero, may point yung sinabi ni Pastor na buti na lang talaga ay siya ang nauna kasi may pag-asa pa tayo sa darating na 2028 election.
At least, dito rin natin nalaman kung ano talaga ang kulay ng mga politiko na nakakabit sa mga Duterte. Kasi nga dito na, ayan, katulad na lang yan ni DOJ, hindi ako nagkakamali, yung Batang Remulla. Si John Vic ba? Dating Binay. Dating Binay. kakampi ni Binay yan. Pero nung naramdaman niya na medyo umuusad itong si Pangulong Duterte, biglang lumipat. Tinabla niya. O ngayon, kung ano yung nangyari noon, Binay, yung pag-alis niya kay Binay, pagpunta niya kay Duterte, nangyari ulit ngayon. Na alam niya nang wala na siyang mapapakinabangan kay Duterte, kaya lumipat siya kay Marcos. So yung mga ganyang mga pag-uugali ng mga politiko ay nabulgar ngayon at talagang nakita natin kung ano yung mga kulay ng mga ugali at ang kanilang tinatawag na agenda or tinatawag na kagustuhan na gusto nilang gawin dito sa ating gobyerno ay nabulgar. At hindi lang si John B. Remulla, kundi pati rin sa tutusin, magkapatid sila eh. Nahalos parehas eh. Kasi yung matandang Remulla, ito si Bonjing, ang naglagay dyan si Pangulong Duterte. Kaya nga minsan, alam nyo hanggang ngayon, sabi ko, siguro medyo nakalimot ata itong si Bonjing tuloy. Boying pala. Naglagay kay Boying saan? Diyan, sa pwesto niya. Hindi, si BBM. Si BBM ba? Pero dati rin ko itong si Boying. Alyado. Masasabi natin na alyado. Oo nga. Pero doon nga masasabi mong mas parang, kasi sinasabi niya wala daw justice system nung panahon ni PRRD. Hindi daw katulad ngayon. Congressman siya nun eh. Oo. Kung walang justice system nun, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin yung anak mo. Diba? Yun yung isa sa mga pinakaano dun eh. So sa madaling salita, lahat ng mga manggagamit ng mga politiko talagang nabulgar ho ngayon sa pamamagitan nitong nangyaring pagkalas ng dalawang nitong Duterte at Marcos. Pero ngayon, uulitin ho namin, hindi na ho usapang Duterte-Marcos to. Ang usapan na ho dito, Marcos at Pilipinas at mga Pilipino. Yung mga sinasabi nila na, nag-aawayan lang yan sa pwesto. Ang Duterte at Marcos, hindi ho. Kaya lumalabas ang Duterte ngayon dahil masyado na hong naagrabyado ang Pilipinas. No? Kaya ito ay may tuturing natin na Marcos versus Pilipinas or Pilipino. Yun yung totoo po dyan. Tsaka mga partner, itong mga Duterte, hindi naman talaga to kilala bilang mga traditional na politiko eh. Yung partisan, halimbawa ako, Marcos ako Aquino ako Dilawan ako. Hindi naman ganoon ang mga Duterte eh. Sa katunayan, noon nang siya'y naging presidente, yung ng mga makakaliwa, binigyan niya pa ng posisyon sa gobyerno eh, para wala na silang masabi. Kasi itong sinasabi ng mga kakaliwa na itong gobyerno para lang sa inyo, kami so, parang rally lang sila ng rally, di ba? So dahil reklamador naman kayo, binigyan sila ng mga posisyon sa gobyerno, pero wala naman nangyari. Di ba? Totoo yan. Palpak naman. Actually, isa nga yan sa mga rason kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Pastor Apollo Quiboloy at saka si Pangulong Duterte noon. Kasi kalaban talaga ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga komunista. Talagang mortal na kalaban niya yan. Talagang isa yan sa mga talagang, kumbaga calling niya, ang labanan ang insurhensya. Kaya no mga first quarter or first half ng administrasyon ni Pangulong Duterte ay hindi sila naging okay eh. Dahil nga, labag sa kalooban ni Pastor Apollo Quiboloy na bigyan ng posisyon itong mga makakaliwa na ito. Kasi sabi nga niya, nila yung ugali. Kasi nga ganito nga yan. May kwento nga si Pastor sa atin na ang ahas ay ahas. Ang nature ng ahas ay manuklaw. Kahit na anong alaga mo dyan, kung ang nature niyan ay tutuklawin at tutuklawin ganyan. Maaaring hindi ngayon, pero balang araw. At ganun nga ang ginawa kay Pangulong Duterte ng mga makakaliwa. Binigyan niya ng posisyon sa pamahalaan. Ang pinalit noon, inambush siya nung siya ay nagpunta sa Marawi. Kaya doon nagkaroon si Pangulong Duterte ng desisyon na, teka, iba na nung ako'y mayor, iba na ako'y presidente. Dahil pag ako'y presidente,
responsibilidad ko na yung mga nabubiyuda, yung mga nawawalan ng magulang. So pinapatay nyo yung mga sundalo ko, iba na pag presidente ka na. So doon nagising sa katotohanan si PRD. Pero tinan mo yung ugali ng mga Duterte. Inaano nila, binibigyan nila ng pagkakataon lahat. Kaibigan sila ng lahat. Actually, kaibigan din sila ng mga Dilawan. Kaibigan sila ng mga Marcos. Hindi ba? Ginawa nga niya. Kinaibigan niya. Hindi lang Amerika. Pati China at saka ang Russia. Dahil friends to all, enemies to none. Ganyan ang politika ng mga Duterte. Hindi katulad ng mga Marcos at saka yung mga liberal. Hindi ba? Kung kontra ka, kontra talaga. So, yun ang ano natin. Yun ang ating masasabi sa mga Marcos at kay VP Sara. So, si VP Sara, wala yan partner. At ako, naniniwala din ako na kung ano yung ginawa kay Pangulong Duterte ng mga makakaliwa, maaaring mangyari din yan bandang huli kay Marcos. Kasi, yun nga, sabi nga ni Boss Dada na si PRRD nagbigay yan ng pagkakataon na magkaroon ng posisyon yung mga makakaliwa, pero bandang huli, siya pa rin yung tinuklaw. Pinakitaan niya na ng maganda, hinainan niya na ng maayos, pero binalasubas pa rin siya, di ba? So yan, yung nangyayari ngayon, alam naman natin na may mga makakaliwa dyan, yung dalawa na dyan sa Congress, si Boy Attitude, tsaka si Convicted, no? So, nandyan sila. So, ngayon, may position sila dyan sa gobyerno. Ako, naniniwala ako na bandang huli, kung ano yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, gagawin din nila yan kay Marcos. At yun naman din ang nasa playbook ng mga makakaliwa. Pagkatapos nilang pabagsakin o pagkatapos nilang trabahuin ng mga Duterte, isusunod naman nila ang Marcos. Yun yung mangyayari dyan. At pagkatapos niyan, ay tutungtong na rin dyan sila dyan sa sila na yung magiging hari-harian dyan. Yan ang gusto nilang mangyari. Yan yung nasa playbook nila. Nakipagkasundo ang gobyerno natin na ito sa mga komunista. Paano natin nasabi? Di ba? May mga kumakalat na sila ay nakipag-peace talks. Imaginein mo, mauubos na magpi-peace talks ka pa. Di ba? Bakit mo gagawin yun? Kung ang kalaban mo, dapang-dapa na, bakit mo pa sila bibigyan ng pagkakataon para makarecover? Ano gagawin ng mga yan? O di magre-recruit at magre-recruit. Madamit, malakas na naman sila ngayon. Tingnan mo, dati yung mga komunista nasa kalsada. Pero ngayon, hindi ba, nakikita mo, nagpapapicture sila, nandoon na sa loob ng Congress. Correct. Ano masasabi mo dyan, partner? Ako, sa totoo lang, no? Ito kasi mga nangyayari ngayon, that's part of greed ng mga ibang mga politicians, Balita ko nga, may ibang mga politicians na sumusuporta dito. Pero ngayong ubos na sila, ano pa ba yung dahilan para makipag-peace talks tayo? Yun ang una. At pangalawa, ang mga Duterte po, no? Doon lang sila sa tama Yun talaga yung tumatak sa akin Hindi sila bias, kahit nga mga kalaban nila dati, kinukuha pa ng mga bilang sekretary. Si Nograles dati, di ba? Kung maalala natin. Kahit kalaban, ha? Kahit kalaban yun. Pero tingnan mo ngayon, nasa dugo na talaga yan. Kapag ikaw ay may lahi ka na ahas ka talaga. Kaya nga, yun ang inaano natin. Akala nitong mga nasa gobyerno ngayon na itong mga makakaliwa na nakipagkasundo sila, obvious naman Akala nila, kasama nila to hanggang huli. Hindi nila alam na ipinapahamak lang sila nitong mga ito. At pagdating ng dulo, katulad ngayon, sirang-sira ang mga Marcos ngayon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Sirang-sira din ng mga Duterte dahil syempre yung kanilang tatay ay nandoon. So sino ngayon na namamayagpag? Sino ngayon na nagwagi? Nagwagi ba ang mga Marcos? Hindi, kasi sisingilin sila ng taong bayan pagdating ng panahon. Pagdating ng May elections, lahat ng kandidato nila, sisingilin ng taong bayan yan. Hindi mananalo lahat yan. O so nanalo siya? Talo siya dito. Talo siya rito. Apektado ang mga komunista. Di ang sasaya nila. Bukod sa hindi sila binabakbakan ng militar ngayon, di ba? Kontrolado pa nila yung sitwasyon, tumatakbo sila sa Senado, meron silang mga party list na tumatakbo ulit sa Congress. So imaginein mo, pag itong makakaliwa nanalo sa Senado, tapos dumami pa ulit sila sa Kongreso, patay ang Pilipinas. Alam mo na panaginipan ko yan. May panaginip ka. Hindi. Ang panaginip ko ganito Diba, namatay na si Marcos Sr. So wala nang masyadong lakas. Itong si Marcos Jr.
At alam nyo naman na talagang ginigipit sila ng mga dilawan at mga makakaliwa noon pa. So dun sa panaginip ko parang noon pa man hindi pa senator etong si Marcos hanggang sa naging presidente talagang nakipag-ugnayan na to. Sanib puwersa na to sa mga makakaliwa at sa mga dilawan para hindi sila kanain o hindi sila kagatin nitong mga to. Yun yung so sa madaling salita, doon nga panaginip lamang to talagang ang administrasyon ay hindi na matatawag na Marcos kundi administrasyong Komunista na. Ako may panaginip rin ako Naku po. Ano yan? Si May panaginip rin ako Hindi totoo yan kasi panaginip yan mukhang totoo to. Panaginip na totoo. Delikado yan. Maging totoo itong panaginip ko. Baka magkatotoo. Baka ipatawag ka ha. Sa 2028, mananalo raw si VP Sara. Yun. Yan ang magandang panaginip. Na talagang dapat magkatotoo. Talaga dapat magkatotoo. Pero kaliwat kanan ngayon, mga partners, ang talagang pagkilos, hindi lang po dito sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa. At naku po, yung ating mga OFW ay merong naisip. Sabi ko, talagang iba na ang galit ng mga Pilipino para mag-result sila sa ganito. Bilang matinding pagtutol sa Administrasyong Marcos, maglulunsad ng malawakang protesta ang mga overseas Filipino workers or OFW sa pamamagitan ng zero remittance. Ayan. Ano ang kahulugan ng kilos sa protestang ito at gaano kalawak ang epekto nito? Alamin sa ulat ni Anton Cero. Hindi pinalagpas ni Vice President Sara Duterte ang pagkakataong sagutin ang mga birada laban sa kanya ng Kamara at Malacanang. Samantala, nagbigay naman ng update si VP Sara tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Detention Center. Muling dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Vice President Sara, nakakapag-grocery si dating Pangulong Duterte sa loob ng pasilidad. Mayroon na rin anyang supply ng mga paborito nitong soft drinks na kanyang hiniling. Dumating na rin ang mga damit ng dating Pangulo mula sa Davao na inaasahang maibibigay sa kanya sa Martes. Habang nasa detention center, hinikayat niya ang kanyang ama na magsulat ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. And then he said na I'm too old to write a book. May mensahe rin ang dating Pangulo sa mga Pilipinong araw-araw na nagtitipon sa labas ng detention center upang magpakita ng suporta. He said now, ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say almost anything. And that is okay. Sa papalapit ng arawan ni dating Pangulong Duterte sa Marso 28, tinanong si VP Sara sa plano nito. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic. Kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic. Ayon kay VP Sara, nakatakdang bumisita sa dating Pangulo si Kitty Duterte at ang ina nitong si Hanilet Avancenia. Posible ring dumating sa The Hague ang ina ni VP Sara na si Elizabeth Zimmerman sa Biyernes o Sabado. Sa ngayon, hindi pa raw buo ang defense team ng kanyang ama. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Dagdag pa ni VP Sara, kasalukuyan silang bumubuo ng shortlist ng mga Pilipinong abogado na maaaring maging bahagi ng defense team ni dating Pangulong Duterte. Samantala, nilinaw ni VP Sara ang kanyang pahayag na maaaring matulad si dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino sakaling umuwi ito sa Pilipinas.
binabasihan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kasaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things, including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Sinagot din ni VP Sara ang pahayag ng palasyo na inihahalintulad umano ni dating Pangulong Duterte ang kanyang sarili kay Adolf Hitler at hindi kay Ninoy Aquino. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father. Sa kabila ng pangamba ni VP Sara, nananatili pa rin ang kagustuhan ng kanyang ama na makabalik sa Pilipinas at maglingkod muli bilang alkalde ng Davao City. Hindi rin pinalampas ni VP Sara na sagutin ang mga akusasyon ng Kamara kaugnay ng confidential funds. Well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Kaugnay ng panawagan ng mga Pilipino sa Europa na mag-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginiit ni VP Sara na dapat malinaw ang mga dahilan nito. Pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan ng resign? Mula dito sa The Hague, Netherlands, Anton Cero, SMNI News. Yun, nako, napakaraming mga issues dito sa ibinalitang ito. Unang-una, yung pagkakaisa ng mga Pilipino, hindi lang sa pagsuporta kay kay Pangulong Duterte. Kung hindi pagkakaisa, parang lumalabas kasi nito, borderline economic sabotage kasi ito, mga partner. Alam naman natin na napakalaki ng kinikita ng gobyerno sa remittance ng mga OFW. Actually, yan ang nagsalba sa atin sa pandemic. Sa dami ng mga pasarado ang lahat ng mga establishmento, sarado ang ekonomiya, pero dahil sa dami ng mga OFWs abroad na nagpapadala ng pera dito para sa mga pamilya nila, yun ang nagsalba sa atin actually. And aside from that, yung iba pang mga ginagawa ng PCSO during that time, yung kanilang mga fundraising. Pero malaki talagang issue itong remittance na kapag sila hindi nagpadala dito sa Pilipinas, napakalaki mawawala sa atin, bagsak na nga ekonomiya natin, tapos ganito pa ang mangyayari, hindi naman natin sila mapipigilan kasi nga ito lang yung way, kasi nga they're protesting ito lang yung way para maipakita nila sa administrasyon na ito na you have to listen to us. Bakit nyo pinabayaan na yung pinakamamahal namin na si Pangulong Duterte ipinamigay ninyo? Ngayon, itong Malacanang, binabalaan itong mga OFWs natin. Anong gagawin nyo sa mga OFWs natin na nagpoprotesta? At by protesting, hindi sila magpapadala. Actually, may hirapan nga dyan yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. Pero titiisin nila yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas dahil sa kabulastugan ng pamahalaan natin na ito. So, parang ang partner, yung gobyerno ay tila mo tinatakot itong mga OFWs. Ano kaya sa tingin mo pwede nilang gawin? Ako sa totoo lang, natataranta ng itong administrasyon na ito Kasi po, that's one way of parang language yun na parang ito kami. Galit na po kami sa ginagawa ninyo. Kahit isasakripisyo namin yung kamag-anak namin dyan, gagawin namin ito. Makaganti lang sa inyo. Makaganti lang, Again, hindi natin ini-encourage ito. Pero
karapatan nito Karapatan, ng mga demokrasya tayo Oh, eh. yes, kaya parang sa tingin mo ba meron pa ba tayong karapatan, partner? Sa tingin ko, isa pa lang yan, ang mga vloggers rin, di ba? Kung wala na tayong karapatan para Magpahayag. hindi nga, mag-react nga eh. Mag-react na lang, Nag-react lang tayo sa mga nangyayari eh. Bawal na. Kasi hindi kasi nila naiintindihan kung ano ang tunay na meaning ng demokrasya. Di ba? Ikaw, Jay, ano masasabi mo sa zero remittance? Hindi Totoo. na magpapadala. Naku po, paano yan? Yung tatay mong nasa Amerika, hindi ka papadalan muna, Jay. Papayat ka. Okay lang, marami pa namang damo dun sa amin. Uy, anong damo yan? Damo, yung gulay. Gulay. Mamaya, misinterpret ka nila eh. Sabi ni dito ng isa sa mga OFW na si Ann Harot, pauwiin nila kaming lahat. Di alam nyo to, ako pabor ako dun. Nagipitin nila itong mga OFW. Alam mo bakit? Hindi ako pabor na parang mahirapan yung mga OFW. Mga kababayan natin. Pabor ako kasi mas maganda yan na simulan talaga nilang magalit sa kanila ang lahat ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. At ito na nga, simulan na yung simulan na ano po to, tag dito ito yung simula ng ipatikim nila yung galit nila kay Marcos Jr. dyan sa administrasyon. Tsaka malaking kawalan talaga to. Naku po, ninipis ang bulsa ng mga buhaya kapag nangyari yan. Oo, ninipis ang bulsa ng mga congressman, ng mga senator, ng mga nandiyan sa gobyerno. Wala akong pinangalanan na mga bato-bato sa langit, tamaan ka sana. No? Dito sa desisyon ng OFW, ng mga OFW, ako pabor ako dito. Walang kasi karapatan nila yan, pera nila yan. No? Sila ang magdidesisyon kung itutuloy ba nila yung plano na yan o hindi. Kung dyan nila idadaan sa pamamagitan yan na ipadama nila sa administrasyong Marcos yung galit nila na ginawa nila sa kay Pangulong Duterte, wala tayong, kahit yung administrasyon, hindi nila pwedeng hadlangan, hindi nila pwedeng pigilan kung anong desisyon ng mga hero abroad OFW. Dahil sariling pera nila yan, dugot pawis nila yung nilalaan nila dyan, kayod kalabaw sila dyan sa ibang bansa, wala kayong pake. Tama. Yun yung pinakasalita doon, wala kayong pake. Pero tinan mo to, Jay. Si Claire, parang lumalabas kasi na may panapaalalahanan ko lang kayong mga OFW. Samantalang noon, nililigawan nila yung mga OFW. Hindi, na pinapaalalahanan nila na sa gagawin nilang ito, merong repercussions or merong parusa itong gagawin nilang pananabotahe. Oo, so para sa akin, sa tingin mo, mas maganda ba yung approach ni Claire na parang kinakalaban niya o nakikipagsigaan sila sa mga Pilipino, o maganda bilang mga public servant dahil kayo yung mga alipin ng mga Pilipino, kaya kayo nilagay dyan, ginagastos ninyo pera ng taong bayan para magsilbi sa Pilipino? Hindi ba dapat mas maganda na ang gobyerno nakikiusap sa mga tao? Tama. Di ba, partner? Ano tingin mo? Ako, dapat tanggalin na yung A tsaka letter Y sa pagiging attorney mo. Dapat yung dalawang T na lang. Kasi una-una, bilang parte ka ng... Y, TT na lang yun. Ha? Ano yun? Ano yung TT? Tanga-tanga. Ganun. No, bilang parte ka ng public. Tsaka una-una, hoy Claire, tandaan mo, isa ang mga OFW sa nagpapasahod sa'yo. Wag tutulog ka nga. Yan ang hirap sa'yo. Wala ka ng tulog, kakasip-sip mo kay Marcos eh. Alam mo, yung mga ganyan, yun yung mga panakot. Hindi mo matatakot ang mga OFW. Kung sila nga nakipagsapalaran dun kahit buhay na nila yung kapalit sa ibang bansa eh. Tama. Tapos yung mga OFW, tatakutin mo sa ganyan. Hindi mo kakayanin takutin yung mga OFW na ako na nagsasabi sa'yo. At bilang attorney ka, para sa akin, dapat tanggalan ka ng letter A tsaka Y sa pangalan sa pagiging attorney mo. TT na lang. TT na lang. At Tama, maisingit ko lang, sige lang. partners, maisingit ko lang, na naalala ko yung panahon po ni FPRRD. Nung ginawa po ni Ma'am Mocha dati. Yes.
na kitang-kita ko na sobrang importante po ang mga OFWs ni Mamoka at that time, kung maalala nyo. No? And at the same time, itong mga remittance na ito na ziniro na, no? Ibig bang sabihin nito ay may gagawin ang administrasyon dahil hindi, language ito ng mga Ng mga diktador. Di ko nga maintindihan kung yan ba ay opinion ng Pangulo, yung mga sinasabi ni Claire. Malabo yung Pangulo, hindi nga natin nakikita Hanap nga sila ng hanap kay VP, pero yung Pangulo, di rin naman natin nakikita. Actually, mas madalas pa nga natin narinig yung boses nito ni Claire kaysa kay BBM. Parang si Claire yata binoto ng Kaya nga tinawag ko tong second lady. Kasi kung may first lady, siya yung second lady. Kasi parang nangyayari, parang lahat ng sinasabi niya, katulad niyan, yung pananakot niya sa OFW, hindi ho tama yan. Pera ng tao yan, pera nila yan, wala kang pakialam dyan. Una-una, dapat Miss Claire, lumagay ka kung saan ka nakaposisyon. Ikaw ay tigapagsalita ng kung ano yung kagustuhan na iparating ng Administrasyong Marcos sa pamamaraan na good news para sa mga Pilipino, yun yung trabaho mo. Hindi mo trabaho na takutin mo yung OFW na para pigilan mo sila sa anong gusto nilang gawin sa kanilang pera. Hindi ikaw ang nagtrabaho doon. So totoosin nga, dapat hindi ka nga deserve sa ganyang posisyon mo Ha? Hindi ka deserve. Alam mo yung ganyang posisyon, nakakapanghinayang kasi mas deserve pa ng ibang tao yan. Mas gagampanan pa nila yung trabaho nila kaysa sa'yo. Tignan mo ikaw, hindi mo ginagampanan ang ginagawa mo na para ka lang nagbablog dyan. Ulitin namin, kami, Banateros, iba yung katangian namin sa vlog at iba rin yung katangian namin dito sa lives dito sa SMNI. Nagiging professional kami. No? Siya para lang siyang vlogger ikaw para ka lang vlogger Opinion niya Kaya nga dapat talaga tanggalan ka na, dapat matitira na lang sa'yo 2 tin na lang talaga. Yun yung nakikita namin sa'yo. Binabayaran siya para sana bigyan tayo ng update patungkol sa mga nangyayari sa gobyerno natin. Na good news. Oo. Puro bad news Puro toxic toxic kaya dapat sa'yo, attorney toxic, na dami ng tawag sa'yo, attorney blurred. Hindi, sa totoo lang tama yung yung sinasabi mo. Kasi dapat, bilang isang communicator, ikaw yung nagbi-bridge ng gap Kung may nakikita mo, may friction between dalawang parties, hindi ka na dapat dumadagdag. Correct. Dapat ikaw yung nagbi-bridge kasi unity kayo di ba? Tsaka, Claire, nung vlogger ka pa, nung hindi ka pa sumusweldo sa Pilipinas, sa bayang Pilipinas, grabe kung banatan mo si Bongbong. Mamaya panoorin niyo yung vlog kong i-upload. Papakita ko sa inyo kung gaano yung grabe yung binabanatan niyan si Pangulong Marcos noon, na ngayon parang si Pangulong Marcos na yung pinamagaling na presidente, di ba? Pero ito, isa pang balita, balikan natin itong mga issues na ito. Naninindigan si Veronica Duterte, bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na hindi maaaring ituring na moot o wala ng saysay ang kanilang habeas petition para sa kanyang ama. Giit niya kung ibabasura ito ng Korte Suprema, magbubukas ito ng isang mapanganib na president na maaaring magamit sa iba pang kaso sa hinaharap. Isang hakbang na maaaring magbanta sa integridad ng batas at hustisya sa bansa. Si Margot Gonzales magbabalita. Mariing tinatulan ni Veronica Kitty Duterte ang apela ng Department of Justice na ibasura ang kanilang consolidated petitions para sa habeas corpus na humihiling ng pagpapabalik sa kanilang ama matapos umano itong iligal na dinala sa Netherlands upang mapaharap sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Kitty Duterte, hindi dapat mabasura ang petisyon dahil pwede itong magresulta sa isang mapanganib na president sa sistema ng hustisya. Sa kanyang komento, iginit niya na ang pag-aresto sa kanyang ama at ang pagdala rito sa ICC nang walang pahintulot mula sa lokal na korte ay hindi lamang paglabag sa Article 19, Section 2 ng Rome Statute, kundi pati na rin sa karapatan ng dating Pangulo alinsunod sa 1987 Constitution. Ayon kay Kitty Duterte, walang jurisdiksyon ng ICC upang ipatupad ang anumang pag-aresto sa loob ng bansa kahit hindi maaring kilalanin ang naturang hakbang bilang legal. Samantala, tinutulan din niya ang pahayag ng DOJ na moot na ang kanilang habeas petition dahil nasa kustodiya na daw ng ICC ang dating Pangulo. Anya,
Kahit pahawak na ng ICC ang kanilang ama, hindi ito nangangahulugan na nawala na ng visa ang kanilang petisyon. Sa halip, patuloy umano itong ituturing na iligal na pagkakakulong. Lalo na't ito'y batay sa isang warrant of arrest na pinag-utos ng isang korte na walang jurisdiction sa Pilipinas. Patuloy siyang nananawagan sa Korte Suprema na agad na maglabas ng writ of habeas corpus para naman maipaglaban ang karapatan ng kanyang ama at maitama umano ang maling proseso ng pag-aresto sa dating presidente. Samantala, kinumpirma naman ng Korte Suprema na nakapagsumiti na rin ng kanilang komento ang iba pang anak ng dating Pangulo, sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang suporta sa kanilang petisyon laban sa umano'y illegal na pagkulong sa kanilang ama. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Merck Gonzalez, SMNI News. Habeas corpus na tawag dito yung final na itong magkakapatid na mga Duterte. Kasi talagang pagka lumabas doon sa ruling ng Supreme Court na talagang illegal yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, impeachable offense yan. At kaya hindi nila sinasagot ngayon sino yung mastermind eh. Diba? Tinanong si Claire, sino ba yung pinuno talaga, nag-mastermind dito? Walang mastermind, walang ganun. So meaning, posibleng mananagot po si Presidente? Supreme Court ruling yan na nagsasabi na illegal ang pag-aresto. Tama. Ano yun? Paglabag sa batas natin yun. Kahit nga sa ICC procedures, maling-mali pa rin nga eh. Maling-mali. Kasi sabi ko nga sa inyo, ultimong si Claire dati, pinaliliwanag niya itong kaso na to sa kanyang vlog. Actually, sa kanyang radio program. Sinasabi niya na dadaan sa local court. Sa local court dito. Yun yung sinasabi niya. Even if sundan natin yung batas dito sa Pilipinas, kasi ang sinasabi is, mas lamang yung batas natin sa Pilipinas kaysa doon sa Rome Statute. Kung sinundan nila yung batas na sinusundan nila Boying noon, the same thing, pupunta pa rin siya sa korte sa Pilipinas. Haharap pa rin siya sa korte sa Pilipinas. Hindi siya pwedeng basta-basta i-surrender doon. Unang-una sa lahat, Filipino citizen siya. Pwede lang siyang itapon ng ganun basta-basta kung siya'y alien or siya'y hindi Pilipino. But since Pilipino siya, saklaw siya ng karapatang pantao dito at batas natin dito sa Pilipinas. At according sa batas natin, even if tayo ay isuko natin yung isang tao na may crime against humanity, kahit na, kasi ang sinasabi na, hindi natin ginamit yung Rome Statute, yung ICC. Pero siya ay mayroong crime na against humanity, so dapat natin siyang isuko. Pero bago yung pagsuko, ganun pa rin. Ang proseso, dadaan pa rin siya dito sa korte, dito sa Pilipinas, at lahat ng mga legal remedies, kailangan ma-exhaust niya. So, ganun po yun. Kaya, actually, natanong ko na to kay Dintor yun na kung maglalabas ang Supreme Court ng ruling in favor of the Dutertes, pwede na ba tayo mag-file ng impeachment kay BBM? Well, according to Dintor yun, pwede na. Pwede. Oo, kasi nga, siya ang head of state. Tapos, sino bang ang pinuno ng DOJ? Sino bang boss ng police, ng militar? 'Di ba? Si Pangulong Marcos. So, lahat ito babagsak sa kanya. So pag bumagsak to sa kanya at according to Supreme Court kasalanan yung ginawa nila, mananagot na siya mananagot siya sa batas natin kasi sa Pilipinas. Kahit nga sa procedure ng ICC, dapat nga idaan raw sa custodial state. At ang custodial state natin is yung korte natin. Ang nangyari kasi sa mga procedures, ginawa nila yung step 1, diretso ng step 7 sila. Inaresto, sinakay ng eroplano, dinala doon sa Dahig, yun, wala na. Kidnapping, state-sponsored kidnapping. Yan nga actually ang sinasabi ng mga vloggers sa ibang bansa sa Amerika. State-sponsored kidnapping. Kasi mantakin mo, pera ng taong bayan yung ginamit para mailipad siya doon. Tapos, wala pa namang red notice. Kumbaga, ini-inform pa lang tayo tungkol dun sa warrant, isinuko na natin. Nagmadali tayo. Hindi natin binigyan ng pagkakataon. Siya bilang citizen ng Pilipinas, more so bilang dating Pangulo, hindi natin siya binigyan ng courtesy. Kasi kahit na, ngayong sinasabi ni General Torre na maraming mga inaresto ngayong araw na ito, pero hindi katulad mo na ang dami mo pang terms. Ginagano niya si Pangulong Duterte. Again,
Pangulong Duterte is not a normal Filipino. He is the former president. At meron siyang meron siyang, kumbaga entitled siya sa maraming mga bagay. Lalong-lalo na siya bilang abogado, hindi siya pumapayag sa pag-aresto. Kapag hindi mo ibinigay yung kanyang mga demands, it means violate mo yung rights niya. Kaya nga sabi ko, galing-galing ni Duterte kasi dahil dito sa mga videos na nagkalat ngayon, nakita talaga kung gaano ka-incompetent yung mga nakaupo pa mismo sa mga opisina na crucial para sa pagpapatupad ng karapatang pantao or pagpoprotekta sa karapatang pantao. Kaya yun ang pinakamasaklap sa lahat. At kayo ba naniniwala na sa sinasabi ni Claire o Jay Guevara na si, hindi daw pwede siyang i-connecta kay Ninoy. Kasi daw, wala naman daw threat sa buhay ni Pangulong Duterte. Yung sabi si Claire na naman. Talaga to si Claire. Gusto ko pagka-Claire, ikaw tinatanong ko dyan Wala kang kasawa-sawa talaga, Claire. Ano ba yung pagkakasabi, di ba? Parang hinahalin tulad. Kay Ninoy. Kay Ninoy itong si Pangulong Duterte. Yung mangyayari. Na sa airport, yung mangyayari sa airport, pagbaba, yung pagbaril kay Ninoy, may posibilidad. Kasi pero hindi sinabi, walang sinabi doon na ang magpapapatay ay si Marcos. At wala ring sinabi na kaparehas ni Ninoy etong si Pangulong Duterte na Teteng. Una-una, si Ninoy, isa yan sa mga leader ng mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Pangalawa, walang ginawa dito si Ninoy, kung di ako nagkakamali, si Aquino dito sa Pilipinas. Si Ninoy, senator, si Pangulong Duterte ay naging pangulo na maraming naging ambag na magaganda dito sa Pilipinas at maraming isinulong na mas makakabuti at nakabuti pa sa ating mga Pilipino. So, alam mo, Attorney Claire, hindi ko talaga mawari ako. Dati, pangarap ko rin maging abogado Kung alam ko lang naman na ganyan lang pala kasimple na maging abogado dito sa Pilipinas, na ganyang pag-iisip lang din pala napakababaw, di sana pinagpatuloy ko na yung pag-aaral ko bilang abogado. Kasi, biruin mo, ako, elementary grad versus attorney. Kung ako, naiintindihan ko yung tama, ikaw ba't naiintindihan mo yung mali? Ba't hindi mo naiintindihan yung tama? Attorney ka pa naman. Tapos wala kang alam sa batas? Dapat yung pagiging attorney mo, alam mo, dapat sumunod ka kay Gadon. Magpa-disbar ka na, ikaw na mismo magpresenta ng sarili mo. Sabihin mo, pwede ba ako ng disbarment sa sarili ko? Kasi napaka-letter T ko. Diba? Ganun dapat Kung si Gadon, 2 beses na disbar, dahil sa kabubuhan niya, dito sa pagiging attorney niya, ikaw kahit 1 beses lang, sapat na sa amin yun kasi hindi talaga namin nakikitaan ng pagiging attorney ang isang katulad mo. Wala daw threat sa buhay, Pero ito, bibigyan ko kayo ng sample ng isang threat sa buhay ni Pangulong Duterte. Actually, ang unang-unang ganito, si Pastor Apollo Kibuloy. Siya yung unang-unang nagpaintindi sa atin kung ano yung extraordinary rendition. Sinabi niya yun na gusto akong kunin, extraordinary rendition, pipick upin ako, isasakay ako sa isang unknown na eroplano, dadalhin ako somewhere, and then, ayun, mamamatay ako. Kasi nangyayari talaga yan Akala ng mga kababayan natin, hindi totoo yun. Sino ka ba? Di ba tayo, isa rin tayo dyan. Sino ka ba? Para pag-interesan ka ng mga nung una, Amerikano. Nung una, ganyan tayo Kung sino ka ba para pag-interesan ng Amerikano, sobra naman yatang taas ng tingin mo sa sarili mo. Until, ayun na nga, totoo nga. Oo, totoo nga na talagang si Pastor Apollo Kibuloy, may plano pala talaga silang kunin. Kasi noong tayo ay nasa siege partner, grabe yung nakita natin na presensya ng mga Amerikano doon. May mga choppers na wala tayo dito pero lumilipad doon yung Chinook, yung dalawang LEC. Talagang makikita ninyo sa inyong mga screen. Ganyan ang ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi tayo naniwala hanggang sa kita ninyo pinasok ng mga pulis etong compound for 16 days, may mga namatay pa.
O hindi ba dahil ito sa akala ninyo haka-haka lang or ano lang, masamang panaginip lang ni Pastor. Pero totoo po ito na si Pastor Apollo Quiboloy meron talagang threat sa kanyang buhay. Kung sa buhay nga ni Pastor Apollo Quiboloy may threat, lalong-lalo pa kaya sa buhay ni Pangulong Duterte. Kitang-kita nyo kung ano ang ginawa ng gobyerno kay Pastor Apollo Quiboloy na isang alagad ng simbahan. Tingnan ninyo, 4,000, 6,000 pulis ang pinasok. 2 beses nilang pinasok ito, binalasubas itong Kingdom of Jesus Christ. So talagang mabuti na lang, napakatalino ni Pastor Apollo Quiboloy at talagang ipinaglaban niya yung kanyang buhay. Nagtago siya kasi kung hindi siya nagtago, kung siya ay nagpa-banjing-banjing, katulad ng sinasabi ng gobyerno natin ngayon, sinasabi ng gobyerno natin nung panahon ni Pastor Apollo Quiboloy, walang threat sa buhay niyan, kalokohan niyan, sumuko na lang siya, ganun eh. Pero nakikita natin yung extensive force na ginamit nila para hulihin ng isang pastor. Walang baril ito. Isinuko lahat ng mga baril na lisensyado eh. So, makikita mo na talagang gumagawa sila ng paraan para si Pastor Apollo Quiboloy makuha nila. Matalino si Pastor. Hindi niya hinayaang mangyari. So, sumuko siya sa kamay ng mga militar. Kaya, ayan, ngayon, siya ay humaharap na sa kanyang kaso. Ganon din kay Pangulong Duterte. Ano yung mga threat sa buhay ni Pangulong Duterte? Noong siya ay galing Hong Kong, ibinaba, at yung kanyang pagpapadala sa kanya sa ibang bansa, agad-agad, walang gamot. Tapos, inabisuhan pa siyang huwag kumain dahil baka lasunin siya. Yung hirap na 80 years old ka na. Tapos, i-endure mo lahat ito, stress, kakalad ka rin. Kakalanding pa yun eh. Kakalanding pa lang, hindi talaga parang binigyan lang ng na kumain. Pero kita mo naman, nung nasa eroplano na, kumakain, kanin lang, yung pinapakain sa kanya. Yung rice lang yun, wala akong masyadong ulam yun. So, doon pa lang, sa pagpayag nila na lumipad si Pangulong Duterte doon nang hindi siya na-check up ng mga doktor niya dito sa Pilipinas, threat na yun sa buhay niya. Pwedeng bumigay siya during that flight, ang haba nun. Pwedeng ikamatay niya yon dahil sa edad niya. Wala siyang kasamang doktor na nakakaalam nung sakit niya. Although may doktor na nandirito, pero hindi alam yung mga sakit ni Pangulong Duterte. So, dito pa lang malalaman mo at makikita mo na talagang may plano rin sila dito kay Pangulong Duterte at may threat sa buhay ni Pangulong Duterte. Kaya pala nanginginig siya yung nagsalita siya sa ICC. Di ba? At yun na nga, na-update tayo lahat doon kay Kitty sa kanyang mga nangyayari doon, no? Ang iniiwasan lang natin talaga na bumigay yung katawan ni Tatay Digong, no? Pero nakakabawi na eh. Yun ang magandang balita kasi nakikita natin nakakabawi na si Pangulo at yun nga ako very positive na pag humarap si Pangulong Duterte dyan at nakapagsalita na, ito na katapusan ng ICC. At ito na rin ang katapusan ng administrasyon na to kasi buong mundo ang makakarinig sa lahat ng sasabihin ni Pangulong Duterte. Pero bago yan, meron pa rin tayong isang balita. Bigyan natin ng pansin itong mga taga-Bulacan. Iba't ibang emosyon ng pagkadismaya ang binuhos ng mga Bulakenyo sa ginanap na rally ni Senator Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanilang mga barangay. Ayon sa kanila, kaawa-awa ang sinapit ng butihing pastor at ng kanyang matalik na kaibigan na dating si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Franco Baranda sa karagdagang detalye. Ang saklap talaga. Parang tutuloy yung luha ko. Nakakalungkot kasi yung hustisya, yung mga taong deserve yung hustisya, sila yung naaapi. Hindi ko maano yung term kung ano yung term na mas malalim pa sa naaapi. Kasi, kumbaga, buong Pilipinas yung nilalaban nila, tapos sila yung tinatapakan. Sila yung nasa baba ngayon. Dahil po, masakit po yung ginawa niya. Masakit po yung nangyayari sa bayan natin kasi po, hindi po tama yung mga ginagawa niya. Nakakalungkot at nakakaiyak. Lalo nung nangyayari kay Pastor Quiboloy, nung nalaman ko yun. Sa totoo, naiiyak talaga ako. Kasi ngayon nangyari kay Tatay Digong, gabi-gabi naiiyak ako. Ganito ang nararamdaman ng maraming Bulakenyo. Hindi lang dahil sa taas ng presyo ng bilihin,
talamak na bentahan ng iligal na droga at lumalalang kriminalidad, kundi higit sa lahat sa tahasang paglabag sa batas at kawalan ng hustisya. Pero matapos ang rally kung saan ipinaabot sa kanila ang mga totoong issue at solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa, tila nag-ibang ihip ng hangin. Mas nakilala nila si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Linawagan ang isip ko sa ganung na ano kong mga salita. Siyempre, na hindi katulad noon, walang nangyayari. Ngayon meron na. Sobrang saya po. Kasi marami po tayong taong na bibigyan ng kaalaman tungkol sa pagboto ng tama at tamang politiko. Maganda kasi marami kaming naliwanagan. Kasi alam mo naman yung mga bali-balita, ngayon naliwanagan namin mabuti kung sino talaga si Kibuloy. Tsaka yung mga nagagawa niya, walang nakakaalam yun. Ngayon na lahat nalaman namin. Naliwanagan yung mga yung isip namin, yung mga mali naming ano sa kanya, yung mga hinala, yung mga haka-haka, naliwanagan lahat. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang mga town hall meeting ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa iba't ibang barangay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Nako, tayo, partner Jay, madalas kami nagpupunta sa mga ganitong town hall meeting. Ang tema nito is ipakilala si Pastor Apollo Quiboloy doon sa mga tao. Alam mo, nakakatuwa ito kasi si Pastor Apollo Quiboloy, bagamat meron na siyang mga plataforma, humihingi pa rin siya sa tao kung ano ba yung mga gusto ng tao. Opinion. Gusto ng tao, mga problema ng tao, kinoconsolidate natin yon at pinaparating natin yon kay Pastor Apollo Quiboloy. Even if meron na siyang mga in place or meron na siyang nagawang 70 na batas, na saklaw naman ito, pero ganun kasi ka-perfectionist si Pastor Apollo Quiboloy na okay, ito yung naiisip ko. So ito yung sagot sa problemang ito. Naranasan ko itong problema na ito yung naging formula ko to success. So ganun ang ginagawa niya Pero importante pa rin talaga na marinig mo yung mga sinasabi ng tao. Yung mismong nakakaranas ng paghihirap ng problema. Kasi sila yung sila yung araw-araw na nakikipaglaban sa buhay. Si Pastor Apollo Quiboloy bilang isang magaling na leader, alam mo ang magaling na leader nakikinig A good leader is a good listener. Yes, so ang isang magaling na leader ay nakikinig. Hindi yan basta utos lang ng utos na kahit na mahirap, hindi, basta gawin yan. Hindi siya ganun. Siya ay nakikinig. Kaya nga siya lumago ng ganyan Mantakin mo, less than 40 years, from 15 to 7 million na sila worldwide. Dahil si Pastor Apollo Quiboloy ay isang magaling na leader. Yan ang kailangan natin sa Pilipinas, mga partner. Hindi politika, hindi politiko, kundi leader na magdadala sa atin doon sa estado na dapat nandoon tayo, partner. Ako, it's a really good thing na itong si Pastor ay nakikinig sa mga kung ano yung kasi yan direkta yung communication Ano ba yung problema? Ganon. So, i-analyze yan ni Pastor na ano ba yung gagawin ko na itong mga hinanaing ng taong bayan ay made possible ito. Lahat. 'Di ba kasi ito yung napansin ko Grabe yung nakita natin na masasabi nating yung sa KOJC ninyo na kompo. Hindi pa ako nakapunta doon Pero kitang-kita mo talaga. Kung ano yung nakikita nyo doon, na parang nasa langit ka, yun rin ang puso ni Pastor Apollo Quiboloy. Yun ang kung sabi ko, nangangailangan po tayo ng ganitong leader Kasi po, bihira lang tayo makakita ng leader na ganito. Yung very perfectionist. At the same time, si Pastor kasi, zero corruption. Yun. Dati hindi ako naniniwala dyan Nung nakita ko na yung KOJC, sabi ko, paano ito made possible? Na parang wala sa Pilipinas. Even si Pangulong Marcos nagulat doon. At tinanong nga siya ni Pangulong Marcos, sabi, Pastor, posible pala to. Ang sagot ni Pastor sa kanya, zero corruption. Dito sa amin, transparent. Dito sa amin, alam ng mga miyembro lahat kung saan napupunta yung pinaghihirapan namin pare-parehas. Ganon ang disiplina sa Kaya kung si Pastor ang
magiging leader natin sa bansang ito, posibleng malinis itong bansa natin. Yun lang ang aking na parallel ko na yung style ni Duterte po at yung itong style po ni Pastor Apollo Kibuloy, it's a good tandem. Kasi ayaw ni former President Duterte ng corruption Tapos heto, si Pastor, magaling rin sa mga pag-organize at saka pag-manage ng mga kung ano-ano. So, it's a big combination. Again, buti napansin mo yun, yung napakagaling niya mag-organize. Yun nga yung nakikita kong meron siya na wala talaga yung iba Kasi kapag nag-organize siya, kita mo ngayon, yung mga meeting de avance, yung mga sorties, sabihin natin, pag nakita mo, buong Pilipinas, wala pa siya. Nasa loob pa siya. So akala talaga nila na naipakulong nila si Pastor Apollo Kibuloy. Mapipilayan, hindi. Oo, akala nila na wala na, matatapos na ito. Akala nila si Pangulong Duterte, na itapon nila sa daig, akala nila wala na ang mga Duterte. Ang hindi nila alam, si Pastor Apollo Kibuloy, gumawa siya ng maraming Pastor Apollo Kibuloy sa ngalan ng kanyang mga mga tagasunod sa KOJC. Ika nga, a good leader will create another leader. Another leader, yan. And si Pangulong Duterte, ganun din. Yung mga Pilipino, ginawa niyang parang mga mini versions niya. So kahit mawala itong dalawang to, makikita mo, kahit wala si Pastor Apollo Kibuloy physically, etong KOJC, nagfa-function. Etong mga Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement, nagfa-function at ang gaganda nung kanilang mga sorties. Hirap na hirap yung administrasyon ngayon bumuo ng isang sortie. Si Pastor Apollo Kibuloy sa buong Pilipinas, ginagawa niya yan. And that reflects the personality of Pastor, di ba? Napakahusay. Jay? Alam nyo, ito bilang last message ko na rin, 2 beses na ho tayong hindi sumunod. So yung una ay yung hindi natin pagsunod o hindi natin sa sinabi ni Pangulong Duterte na itong si Marcos Jr. ay weak leader. So hindi natin sinunod yun. At ngayon, nabudol na tayo. Pangalawang hindi natin sinunod, hindi natin pinaniwalaan yung sinabi dati ni Pastor papatungkol sa kanyang yung mga pagkuha o panggigipit sa kanya. Maaari siyang kunin ng mga puti at gipitin ng KOJC. So yung una, hindi rin natin pinaniwalaan yun. At talagang yun ang isa sa mga pinagsisihan ko din kasi isa rin ako. At isa din ang Banateros Brothers talagang nung mga panahon na yun, hindi ho kami naniwala. Kaya ngayon, naiintindihan ho namin kayo, mga kababayan, yung lalo na yung mga lumalapit ho sa amin sa iba't ibang barangay na pinupuntahan ho namin, iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na nagsasabing totoo nga yung sinasabi nyo na mas maganda na kilalanin at talagang pag-aralan at pakinggan kung ano ba talaga yung totoong nangyari at mangyayari sa mga katulad nito yung kay Pastor na mga gawa-gawang kaso, mga imbento na kaso na hinain sa kanya. So talagang ngayon pinatunayan din ni Marcos Jr. na yung lahat ng mga binintang nila kay Pastor ay talagang walang katotohanan. Sila mismo nagpatotoo nun. No? Kaya itong pagkakataon na to mga kababayan, wag na ho natin gawing 3 beses yung hindi natin pagsunod. So nandyan po ang 10 candidate ng Duterte senatorial candidate na sana halal ho natin, iboto natin. Ito na ho yung pagkakataon na nung panahon na hindi tayo naniwala kay Pangulong Duterte, ito na rin din yung panahon na para ibalik natin or makabawi ho tayo sa pagsuway natin sa tatay ng Pilipinas na si Pangulong Duterte. Ito na yung pagkakataon na talagang makabawi tayo sa pagsuway natin sa kanya. Na ang tanging kahilingan niya ay maiboto at maging mga senador. Itong 10 senator na kanyang kinakampanya. No, mga kababayan. Kaya sana, wag na ho natin palagpasin to, no? At i-push na ho natin ito na talagang mahihalal natin ang Duterte or ang 10 kandidato ni Pangulong Duterte. Ayan, Don Mar, final message at
ano mo sila, imbitahan mo na rin sila sa iyong channel. Ayan, so mga kababayan nating mga Pilipino, mga OFWs, Luzon, Visayas at Mindanao, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Okay? Kung dapat tayong lumabas at isigaw natin ang karapatan natin at isigaw natin yung hindi natin nagugustuhan sa nangyayari po kay former President Duterte, huwag po kayong mahiya, ipakita natin. Kasi yun lang po ang paraan na mafe-feel ni FPRRD na mahal siya ng mga Pilipino. Okay? At yun lang po ang maitutulong natin kay FPRRD na lalakas ang kanyang katawan, ang kanyang loob doon sa sa kanyang detention cell, no? Netherlands. So ako po ay nananawagan sa lahat na huwag po tayong mawala ng pag-asa at huwag po kayong mahiya na ilabas ang inyong saloobin na meron pa tayong pag-asa. VP Sara for 2028 po. At yan po ang aking panawagan sa lahat. At by the way, Donmar TV po, no? Makikita nyo ako sa YouTube channel, Donmar TV. Pati sa Facebook page ko, Donmar TV rin, no? At I will take this opportunity, I will grab this opportunity na magpapasalamat kay Sir J, no? So, maraming Sir J Guevara TV. Thank you. And Boss Dada, na grabe guys, sobrang humble nitong mga taong to. Hindi ko inakala na talagang nabigyan po tayo ng ganitong pagkakataon. At the same time, maraming salamat Pastor Apollo Kibuloy. Thank you po. At sa Panginoon natin, thank you very much. To Banat by my idol, thank you po. Thank you so much. Lahat. Master Judea, thank you sa inyo. Ayun. Ako naman, sabi ko nga, dalawang mortal na kasalanan na ginawa ni Bongbong Marcos. Unang-una, yung kanyang ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy ay mas lalong nakilala si Pastor Apollo Kibuloy at mas lalong nakilala ang Kingdom of Jesus Christ. At dahil din sa ginawa ni Bongbong Marcos at ng administrasyon na ito kay Pastor Apollo Kibuloy, panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy, nagdesisyon siya na tumakbo bilang senador na talaga namang alam natin na kailangan natin sa ngayon. Kasi kailangan talaga natin sa gobyernong parang demonyo ang namumuno yung isang makadiyos na talagang magtutuwid ng lahat ng kabaluktutan. And pangalawang pagkakamali niya is yung binigyan niya si Pangulong Duterte ng world stage. Yung ginawa niyang pagtatraidor sa lahing Pilipino, sa bayang Pilipinas, na ipagkanuno si Pangulong Duterte. Yan po ang mag-e-expose sa lahat ng kabulastugan nila, sa lahat ng mga kalokohan nila, at hindi lang mga Pilipino ang makakarinig ngayon, pati buong mundo. Ngayon, nakikita na ng buong mundo kung anong klaseng tao, una si Pastor Apollo Kibuloy, ngayon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, somehow, magpasalamat pa rin tayo rito sa bokong na ito dahil kahit papaano, nagising. Ginising niya ang maraming Pilipino sa maraming bagay. Hindi ba? At ayan po, kita-kita po tayong muli mga banateros dito lang sa SMNI Pagtama, Palakpakan, Pagmalibanatan. Ako po si Boss Dada. Donmar. Ako po si Donmar TV. At ako naman si J Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.